Ako si Remedios Cabacoy. 28 years na kaming kasal ng aking asawa. May dalawa akong anak, parehong lalaki. 1991 nung maramdaman ko na tong almoranas na to. Nung buntis kasi ako sa panganay ko, naramdaman ko tong may lumabas sa aking maliit lang noon. Hirap kasi akong dumumi. 2 araw o 3 araw na akong hindi makadumi. Nung pangatlong araw na, pinuweras ako na siya, iniri ko siya ng gusto. Doon lumabas yung maliit na parang tawag nga nila, almoranas na. Tapos, pinabayaan ko lang kasi hindi naman siya apektado pang mabuti yung katawan ko. Pero nitong lately na, nitong 2000, nararamdaman ko, na siya, pag dudumi ako, nagkakaroon siya ng konting bleeding. Natakot ako kasi may time na halos yung bowl parang napuno ng dugo. Natakot ako, ninervous ako, nangatog ang buho ko katawan, pati tuhod ko nangangatog paglabas ko ng banyo, natakot ako. Dito na lang huli talaga na talagang kada lakad ko, lumalabas siya, doon na lang ako na naiilang, tsaka hindi ako makaupo ng lapat. Kailangan nakatagilid lang akong uupo, asiwa akong kumilos. Kahit na nakatayo ako, magluluto ako, lumalabas siya kaya masakit. Parang hindi naman masakit, kaya lang parang hindi ka komportabling kumilos. Tapos hanggang sa ito na nga na ko tong Healing Galing na napanood ko yan sa Channel 5, tapos minsan napakinggan ko rin sa radyo. Sabi ko sa sarili ko, itry ko. Kapiling ko na po ngayon ang ating kapatid na si Remedios Cabacoy. Tawagin natin siya sa kanyang nickname na Medi. Happy healing morning, Medi. Happy healing morning din po, Doktora. Nakakangiti ka na ngayon. Opo. At ang kanyang almoranas po ay hindi na niya pinoproblema ngayon. Nung panahon ba na may almoranas ka, nakakangiti ka ng ganyang kaganda? Hindi na po. Hindi na po. Bakit? Anong pakiramdam ng may almoranas? Hindi po ako makaupo ng ganito, para tagilid. Patagilid. Masyadong Opo. sexy ang upo mo Opo. dati. Lagi pong nakaangat yung isang ganyan kasi masakit po. Pagka parehong nakaupo na ganyan, ang tigkabilang pisngi ng puwitan, masakit mismo. Parang naiipit siya. Opo, medyo makirot po siya. Kasi naman, dambuhala na yata yung almoranas na dumapo po, sa'yo Para na po siyang namulaklak na... Ay, parang chicharong bulaklak? Opo. Kumbaga sa bulaklak. Siya ba yung namumukadkad pa lang na bulaklak? Hindi na po, yung bukaka na po siya, nabukadkad na. Bukadkad na yung mga ilan days na sa bulaklak. Opo. Ay, ganun Hindi na po siya bubuti. Bumukadkad na siya. Hindi nabubot ang almoranas mo. Opo. Bakit naman inabot ng ganun kagrabe? Pinabayaan? Napabayaan po na napagtiisan ko. Tiniis mo, pero dati, nung nagsisimula pa lang ang almoranas mo, ano yung mga discomfort na binibigay sa'yo? May makati na? Opo. Makating mahapdi-hapdi? Opo, gano'n. Na masarap kamutin? Opo. Na ayaw mo namang Ayaw kamutin? naman kong kamutin kasi alam kong Alam mong may problema na. Opo. Naisip mo ba kaagad na almoranas yun o nagtaka ka muna kung bakit nagkaganon? Naisip ko na po na almoranas na siguro to. Ayun. Opo. Pero dati, maiko-compare mo, nung wala ka pang almoranas, walang discomfort talaga. Opo, wala po siyang discomfort. Pag upo talaga. Oo. Pero, nung napansin mong almoranas, hindi mo agad kinonsulta sa doktor. Ay, hindi po ako nagpakonsulta sa Bakit? doktor. Akala mo kaya mo o hindi naman siya lulubha? Kasi Ganun ba? may mga nagpapayo po sa akin na iuupo lang daw dun sa ganong mainit. O sinubukan mo ba? Sinubukan ko naman po. Parang hot seats bath? Oh, gano'n. Oh. Wala naman pong nangyari. Ilang ulit ka lang bang umupo? Siguro po 1 week lang. Tsaka isang beses lang kasi wala nung Tsaka wala pong gano'n na may kailangan na may vinegar. Tubig lang. Na warm Opo. ang pinapaupuan Opo, sa'yo. opo. Okay, ang hot seats bath procedure po kasi sa naturopathy, the Healing Galing way, Medi, no, ay para sa mga prostate condition, erectile dysfunction, hindi yun para sa'yo. Ang natural operation natin para sa almoranas ay ang rectal steaming, no, yung ginawa po ni Medi, kaya gumaling ang kanyang almoranas na namumulaklak na ng todo. No? Okay. Kaya masakit na nga sa pakiramdam. Alright. Nakaapekto ba sa araw-araw mong ginagawa o sa negosyo mo sa sari-sari store yung pagkakaroon ng almoranas? Kasi ang pakiramdam ko, lagi akong naiihi.
Kaya pari ang punta ko ng CR para siya, lagi siyang lumalabas kahit lumalakad lang po hindi ako. ba't nasa likod naman yon? Hindi ba parang nadudumi? Bakit parang naiihi ka madalas? Pero hindi po, parang pakiramdam ko ganun. Kaya pupunta ako ng CR para i-ano siya. Okay. Ngayon, nung meron ng almoranas, doon mo na naramdaman na, ay, ito pala yung nagkukos ng madalas kong pag-ihi. Opo. Ganun ba yon? Alright. And, hindi mo naisip na, ipa-opera ko kaya ito? Hindi po ako nakaisip magpa-opera kasi marami na po akong operasyon sa katawan ko. Ay, ganun ba? Opo. Katulad ng 2 beses na po ako na CS. cesarean, Opo. section sa Tapos, panganganak. Opo, myoma case po. Ay, nagka-myoma ka rin. Opo. Okay. Tapos, myoma again dahil... Myoma again? Opo. Myoma pa more? Myoma pa more. Kaya ano na po ako, tabso, wala na po akong matres, wala na po akong ovaryo. Ay, kaya pala ang sexy-sexy mo na. Marami na palang nawawala sa Kulang sa na ang laman mga... loob. Kulang So, na po. Ngayon, yung possibility na ikaw ay operahan sa almoranas, ayaw mo na. Ayaw ko na po. Parang takot na po ako sa tusok ng karayong. Oh, ano ba to? Parang kabilaan na ang mga operasyon ko, parang ganon. Okay. Ang mga karamdaman kong ganito ay may pinagsisimulan, mga kapatid. So, tanungin natin kay Medi. Yung tinuturo natin, dahil gaano ka na ba katagal na taga-subaybay ng Hiling Galing? Almost 1 year na po. Sayang nga po, hindi ko kaagad na ano ang Hiling Galing kasi kung siguro na tuntun ko kaagad to, baka na-save pa ang buhay ng nanay ko. Ay, bakit? Ano ba nangyari kay nanay? Nawala na po siya. Magwa 1 year na po. Sa July sakit 3. na... Ano po siya, na-stroke. Pero ang parang pinag-umpisa ng ano niya yung pong na hulog siya dun sa, maliit lang, mababa lang naman nagkaroon po. ng fracture. Opo, ang sabi po ng doktor, operahan. Pero hindi na po pumayag ang kapatid ko kasi nga matanda na. Sayang 7. sana nag-naturopathy tayo. Sabi ko, kung nalaman ko lang yung Hiling Galing oil na napakabisa, sana yung Hiling Galing oil lang na ipahid ko sa balakang ng nanay ko, gumaling sana siya. Oo, dahil ang Hiling Galing ay mag-aanim na taon na ngayon eh. Oo nga po. No, sana nasakop natin si nanay. Paano ka napunta sa Hiling Galing? Nagkamali ka ba sa paglipat ng channel o pakikinig sa Lagi radyo? po akong nakikinig sa radyo, sa TV. May nagturo nasubaybay- ba sa'yo na makinig sa, Wala sa po. Radyo 5 sa Na-tsempuhan Hiling ko po Galing? sa Channel 5. Oh, I see. At nung pagkakataon na yon ay may almoranas ka na. Opo. So, kusa ka palang pumunta sa Taguig outlet ng Opo, Hiling Galing. inano ko po yung number ng Taguig outlet. Kay Tinext Ate ko Raquel po Razalan na kung outlet saan yun. sila doon sa Taguig, ang ano nila. Okay. And as I was saying kanina, bago ka kumonsulta sa ating outlet sa Taguig, no? Dapat alam natin yung pinanggalingan ng karamdamang ito. At katulad ng palagi kong sinasabi sa Hiling Galing, kahit sa radyo o dito sa ating programa, na sobrang init, no? Sa system, ang isa sa mga contributing factors, kaya nagka-develop ng almoranas, yung kakulangan ng hydration. So dati ba, ilang basong tubig ang iniinom mo sa isang araw, Medi? Matipid po ako sa tubig. Dati, mga ilan lang basong tubig? Siguro po, pagkakain lang ako ng almusal, ng tanghalian, ng hapunan. Tigi-tigis ang baso? Opo. O baka hindi mo pa naubos ang isang baso? Naubos ko naman po, mga 3 baso. 3 baso lang. Opo. Tapos hindi ka na nauuhaw. Hindi po ako O may nauuhaw. iniinom kang iba? Wala po. Ay, talaga. Nung dalaga po ako, mahilig po ako sa soft drinks. Hindi po talaga, halos baka 1 baso lang pong tubig. ang Dati, iniinom ko nung dalaga po. Nung mas nagtatrabaho maayos-ayos ako na pala nitong bandang huli dahil nakaka3 basong Oo. tubig ka na. Plus, kung titignan mo yung mga nakaraang pagkain mo, madalas bang prito, Opo, inihaw? talagang mas, ang paborito ko yung minudo, yung mga ginisang gulay. O yung mga walang sabaw? Opo. O yung mga ginisa, pinirito, inihaw, crispy and crunchy, yun kasi ang pwedeng magdulot ng almoranas dahil masyadong mainit sa system yon. So, nung hindi mo pa kilala ang gamutan natin, yun ang diet mo. Opo. At nung nagpunta ka na kay Ate Raquel Razalan sa ating outlet sa Taguig, tinuruan ka, Opo, ng hydrating diet. And dito sa record mo, nag-detox protocol ka pa. Opo.
Yung ating detox protocol diet, na karaniwan po yun, mga kapatid, ay nire-recommenda natin sa mga cancer patients. Pero sa katulad ni Medi, na hindi naman cancer patient, kundi palagay ko yung constipation, nakatulong ba sa'yo ang detox protocol? Malaking naitulong po ng hydrating diet po sa akin. At saka detox na yon. Mm-mm. Kasi nung pagka ano ko po yun, talagang pupo ako ng pupo. Na malambot na. Opo. Na hindi na nakaka-damage o hindi na nakakos ng discomfort doon sa almoranas. Opo. Yun. Kasi dati, dahil sa mainit ang system mo, bunga ng mga kinakain mong nagpapainit sa system, nag-create ng constipation. At sa dalas po na siya ay constipated, ayun, nahihirapan ng kanyang anus o ang anus mo ay napeperwisyo sa matigas na dumi, kaya parang nagagasgas siya, parang lagi na siyang may pressure doon, no? Kaya nag-develop ng almoranas. Kaya yung kabaligtaran nun, ang tugmang gamot sa'yo, yung hydration, no? Kasabay po ng ginawa ni Medina, rectal steaming. Ayun. Pero, mukhang nung unang attempt mo sa rectal steaming procedure ay umayaw ka kaagad. Umayaw po ako kasi naglapnos po yun dito ko. Nagkamali po ako ng... Nagkamali. Nagkamali. Kasi hindi kasing taas ng tuhod ang ginamit